Hello mga paps, welcome to my YouTube channel. So ngayong araw na to mga paps, gagawa tayo ng video o tutorial paano babaklasin yung crankcase natin. So ito yung motor ko, Motorstar Easy Ride 150. Ang gagawin natin mga paps, ito tatanggalin natin to crankcase na hindi tayo mahihirapan na tumama dito. Tapos hindi na natin to tatanggalin. Ito mga paps, kasi kadalasan kasi tinatanggal natin to para mapunta dito, kasi ang hirap siya ibaba. Ito na tayo lang mag-isa para ito umangat. So ang gagawin natin mga paps, basic lang naman. So maglilinis tayo ng panggilid natin, magpapalit na rin tayo ng clutch spring. Ibalik natin yung stock na clutch spring natin, kasi naka 1000 RPM tayo, combination ng 1200 center spring RPM. So medyo kapos siya at plan ko ibalik siya sa sa stock natin. So ngayon mga paps, ituturo ko para hindi tatama dito, na hindi na to tatanggalin. Ito, so basic lang to mga paps. Panoorin nyo to hanggang dulo, kasi tuturo ko din kung ano yung mga ginagamit ko na tools. So ito pala yung motor ko, Easy Ride 150 Motorstar. So kung nakasalubong nyo na to mga paps, beep 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 na lang. Yes, Daddy. So again, welcome to my channel. Kung bago lang kayo sa channel ko, subscribe nyo naman at pahit na rin ang bell button para updated kayo sa mga next nating videos mga paps. Konting intro muna tayo. Okay, start na tayo mga paps. Tanggalin na natin tong kickstarter natin gamit ang 10mm. Okay, tingnan nyo lang na maayos mga paps. So sunod natin yung cover ng ng pulley fan gamit ang Phillips screw. May 3 screw po yan mga paps. So ibalik nyo lang yung mga tornilyo para naman hindi mawala o hindi maligaw. So umpisa na natin baklasin yung crankcase natin. So meron po siyang 12 bolt. So bilangin nyo lang kung ilang piraso. So, tsaka dapat magkasunod-sunod yung pagtanggal nyo kung saan nyo siya tinanggal una, para hindi mawala o hindi maligaw, para hindi magkapalit-palit. So yung tinanggal ko na yan, ano po yan, sa airbox natin. Okay. So tingnan nyo yung maliit dyan paps, na pinakamaliit na tornilyo natin. Dapat talaga magkasunod-sunod yan. Okay, ayan, natingnan nyo na mabuti ito mga paps. Hindi ko tinanggal yung ating shock. Hindi ko tinanggalan ng tornilyo. Sundan nyo lang yung strategy kung paano ko siya tinanggal. Yan, una, hilain nyo muna siya, tapos ibaba nyo ng konti. Yan. Tapos, yung sunod sa pulley, unahin nyo yung sa bandang bell. So, dandahan lang siya. Okay na. So, yan yung tinuturo ko mga paps. Yun yung isa sa way para matanggal agad yung yung crankcase. Tanggalin nyo yung tornilyo ng shock nyo. Tapos ibaba nyo yung puwet ng ng motor nyo. Yan yung shock natin para matanggal yung crankcase. So gamit yung 17 na wrench natin. Tapos ito yung DIY na ginagamit ko ngayon. Ako lang mismo gumawa niyan
pangontra ko siya. So meron namang alternative na nabibili talaga niyan. Y2 lang pangalan. I think 200 plus yata yan. So pag natanggal na siya, yung nut natin na 17. Tingnan yung bell nyo kung madulas na ba. Kaya siguro nagpupos ng dragging yun. Kasi dahil sa madulas na yung ano niya, madumi. Isa naman talaga sa dahilan kung bakit kailangan linisin yung ano panggilid, kasi grabe dragging kasi talaga ng ARS natin. Okay, next natin yung pulley. So pareho lang sila ng sukat ng ano pang baklas mga paps. Sa mismong ano Y tools, saktong-sakto talaga yan sa butas ng ano ng pulley. Yung ginawa ko kasi Y tool siya na pwede rin siya sa ano sa pulley. Kaso nga lang delikado na mapingas yung ano natin, yung pulley natin. Kasi malambot na kasi yan. Tingnan nyo na lang to mga paps. Yung belt natin, minsan kasi kung kinakain ng ano yan, ng torque drive natin, hilain mo na lang siya pababa o palabas. Ito yung sukat ng belt natin, stock belt name and size, Powerlink 83520/30. So stock po yan. Okay, hugutin ko na yung ano, yung pulley natin. Check nyo nang mabuti yung loob kung madumi para malinis nyo ulit na maayos. Check nyo na rin yung ano, yung clip ng back plate niya kung maluwag na. Kasi pag maluwag na siya, may chance na kakainin yung poste ng ano, ng pulley natin. Saka yung tinuro ko naman yung araw ng ating kickstarter. So konting linis, konting punas na lang kasi medyo malinis pa siya. So ito yung torque drive natin na nakakabit pa yung clutch lining. Yan din yung tinuturo na yan. Yan po yung grasa na galing sa mismong ano, torque drive na nagkalat na kasi pag mainit kasi talaga siya nalulusaw. Medyo naaalog kasi ito, may play siya, dati wala naman tong play. So okay pa naman, wala naman siyang problema kasi hindi siya naaalog. Minsan kung meron kayo maririnig na kaluskos o ingay sa ating panggilid, pa-check nyo na rin yung ano, gearbox nyo. Kasi minsan dyan din kasi yung ano, sira na yung bearing nyo, kaya kailangan ng palitan. Okay pa naman siya. Yan, itong bell nyo, linisin nyo siya mabuti. Tapos yung magandang gawin dyan, lihain nyo. Yan, lihain mo siya kahit anong kapal na liha, basta tanggalin nyo lang yung dulas niya. Tanggalin nyo lang yung alikabok na nakadikit dyan. Pati yung drive piece nyo, punasan nyo muna. Ito yung bushing ng ano, pulley natin, yung nasa gitna mismo. Dyan po siya nakalagay. Yan, kailangan natin grasahan yan, mamaya grasahan natin yan. Ito yung pulley natin, mas mainam na panlinis talaga dito mga paps, para matanggal yung mga dumi. Mas maganda talaga ay gasolina para matanggal talaga siya. Babad nyo siya sa gasolina. Yung iba naman Joy ang panghugas buong crankcase na yan, sa loob na yan. So yan, nakakalkal kasi tayo mga paps. Kita nyo may mga hiwa-hiwa, may parang
kayod. So sa mga gusto magpakalkal, nire-recommend ko si Pops Dave na taga San Juan kasi siya ang gumawa niyan. Mas lalong gumanda yung hatak ng easy ride ko. So ayan, gagrasahan ko na siya. Huwag nyo lang siya masyadong damihan ng grasa mga paps kasi nakatanggal din yan, malulusaw din kasi yan. Yung iba dyan mapupunta sa belt nyo. Kaya yun yung nagko-cost na nagda-dragging, dumudulas yung belt nyo, tapos napupunta siya sa sa pulley. Tapos grasahan nyo din ng konti, pampadulas lang yung poste ng pulley nyo mga paps. Konting-konti lang. Pasensya na, hindi siya nahagip ng video. Yan po yung back plate natin. Kung saan yung clip ng back plate, doon po siya sa poste mismo. Yan po yung bushing. Bago na po siya ikabit mga paps, grasahan nyo siya ng konti. Tapos pag ipasok nyo na siya paloob, yan kagaya nun, grasahan nyo muna siya doon sa loob ng konti lang, na dudulas lang siya. Tapos yung mga tira-tira na yan, punasan nyo. Yan, punasan. Tapos kailangan malinis talaga yung basahan para mawala talaga yung dulas ng grasa. Okay, balik na natin kasi okay na siya. Wow! Tapos yung bola naman, kailangan nyo din siya linisin mga paps kasi umiitim na kasi yan. Linisin nyo din dyan ng gasolina. Yan, ganun po yung tsura niya. Sample lang yan. Tapos yung gilid ng belt nyo, lihain nyo din siya ng dahan-dahan, tanggalin nyo lang yung grasa, yung dulas. Wow! Kabila ang gilid ng belt. Sundan nyo lang tong video na to mga paps. So next natin, tanggalin natin yung clutch. Palitan natin ito. Stock na 800 RPM. Kasi tawag nito clutch spring, kasi naka 1,000 kasi tayo ngayon mga paps, tsaka naka 1,200 na center spring. Gusto kong matry kung ano ang arangkada pag naka stock clutch spring ka tapos naka 1,200 na center spring. Ganyan lang po yung sistema ng pagbaklas ko mga paps. Yung iba pinupukpok, may martilyo yung lock na yan. Yung sa akin kasi may katala ako, kaya saktong-sakto yung size niya na number 41 po yung size ng nut na yan. Yung iba naman kasi 39. Diin nyo lang siya, apakan nyo lang siya mga paps. Tapos matatanggal na yan pag lumuwag na. Walang may kumpiyansa kasi pipitik kasi yung ganyan niya. Ayan, diba matigas yan eh. Naka 1,200 po tayo mga paps ng center spring. So stock pa rin yung clutch natin, napalitan lang center 1,200 RPM. Check nyo rin yung torque drive nyo kung maluwag na yan or kulang lang sa grasa. Baka yung bushing niya or yung pin niya sa loob maluwag na. So punasan nyo din to mga paps kasi yan yung mga grasa na galing sa pin na nasa loob. Mainitan tapos nagiging tubig na siya, nagiging oil na lang siya. Yan, maluwag na siya kaya gagrasahan ko to sa loob. So ang panikwat lang is flat screw. Yung housing niya, linisin nyo rin yung housing niya kasi nagkaalat yung grasa dyan. Tingnan nyo yung pin na to mga paps. Mapapansin nyo na wala na siyang grasa. Yan, ituturo ko yan. Punasan nyo muna para malinis. Kahit huwag nyo na tanggalin nyo lang yung grasa na luma. So kung gusto nyo tanggalin, pwede naman tanggalin.
Yan mga paps, yan yung pin natin. 3 piraso po yan. Yan. Diyan natin ilalagay yung grasa. So yung gamit ko na grasa is high temp na top 1 na grasa. Kulay blue po siya. So yan po siya mga paps. So, punuin nyo lang yan mga paps. Tapos kailangan nakadikit yung babae at lalaki na torque drive para hindi lumabas yung yung grasa. Yan. Kailangan check nyo mabuti mga paps, baka kasi mahulog. Mamaya 2 piraso na lang o 1 piraso na lang yung nagagana. Double check talaga lagi mga paps. Pati nyo rin tong bearing natin, grasahan nyo na rin. Tawag sa bearing yan, stick bearing yata yan. I think walang nabibili nun, hindi ko pa kasi na-try. Yan, okay na siya mga paps. Ibalik na natin yung housing niya kasi malinis na rin. Yan, yung iba kasi matigas, kaso itong sa akin sobrang iwan ko kung maluwag na. Yan, tapos linisin nyo lang siya, tanggalin yung mga nagkalat na grasa. Yan. Ayan mga paps, sa mga first time pa dito sa channel ko mga paps, tulungan nyo naman ako, subscribe nyo naman yung channel ko. Salamat. Okay, next natin yung clutch. So ito lang yung tatanggalin natin. Hindi ko alam kung ano tawag sa lock na to, o-ring lock yata. May nabibili naman yan sa mga tindahan ng bolt. 12 pesos po yung isa. Sa mga gusto magpalit, kasi nagpalit na kasi ako nila. Yung sa stock kasi natin is ang bilis lumuwag, hirap na ibalik kasi maluwag na. So yan, 3 lang siya, ganun lang siya pagtanggal mga paps. Ayan po itsura ng nabili ko. So yan, sikwatin nyo lang yung yung parang washer na malaki. So ang pagtanggal naman ng mga paps ng clutch spring natin, sundan nyo lang dito video na to. Yan, naka 1000 RPM po tayo na clutch spring. Medyo mahaba siya. Itong stock natin is medyo maiksi, I think. Hindi ko alam kung bakit. Yan, sikpatin mo lang yan mga paps para matanggal. Oops. Yan, saglit lang yung tanggalin. Yan. Okay. Ayan, napakadali lang, diba? 1000 RPM po yan mga paps. Excuse me, busog pa ako. Excuse me po. Ayan siya, stock. Babalik natin yung stock natin. Ganun lang din yung process mga paps. Tingnan nyo lang, tandaan nyo lang yung paano siya tinanggal. Kasi mahaba at maiksi kasi yan. Yan, ibabalik nyo lang din siya yung ganun. Kailangan yung mahaba, ayan yung tinutulak. Yung maiksi, andun sa mismong poste malapit. Balik nyo muna siya lahat. Same procedure lang din kung paano siya tinanggal mga paps. Yung una sinikwat para matanggal, ito naman dinidiin lang siya. May tulak yung pinakadulo. Isipan mo kasi gawin tong video na to para sa mga first time o mga gustong maglinis ng o magpalit, para makalis kayo ng pambayad sa mga shop. At least alam nyo na mga paps, may guide kayo. Ito na experience ko lang naman tong mga to dahil lang din sa panonood ko lang din. Yan, paggamit pagbalik ng lock natin mga paps, gamitan mo siya ng lumos. Ganyan lang siya. Pagkadali lang yun mga paps.
Okay na. Okay, tapos lihain natin yung ating lining ng dahan-dahan lang din para hindi mapudpud agad. So nilagyan ko pala ng guhit yung aking mga paps kasi para maglilis yung dragging tatanggal agad yung mapupunta sa hiwa. Lihain nyo lang siya ng dahan-dahan, tanggalin nyo lang yung yung mismong bilas o alikabok. So ganyan po siya talaga pagkabit mga paps. Okay, press nyo lang siya tapos i-ready nyo yung nut natin 41. Depende kasi yung mga paps kasi meron kasi mga nut na 39 lang. Sa akin kasi 41 ba. Dandahan lang. Kailangan ayusin nyo yung pagkalagay ng thread kasi baka malus thread. Ganyan ang trabaho ko rito. Ayan mga paps. Nahirapan ko ng konti tigas kasi ng spring. Kumukontra. Nilalabanan yung puwersa ko. Ayan, okay na siya. So, kailangan lang siyang mahigpitan ng mabuti mga paps kasi delikado pag kumalas. Strategy ko kasi nito ganyan, pinupukpok ko siya yan, puk puk puk. Pag hindi na siya gumagalaw okay na yun. Chamba mo malakas eh. Nakikita nyo naman na pantay siya yan. Ayan mga paps, okay na siya. Tapos grasahan nyo din yung ihi ng ng torque drive natin. Ayan, grasahan nyo siya doon sa mismong may bearing. Yung sakto lang, huwag masyado marami. Kasi masasayang lang din yan. Ayan na, okay na siya. Okay. Okay, babalik na natin yung bell. Yan, yung bell natin. Punasan ulit muna natin. Yan, yun yung alila. Alilain mo. Yan yung nut natin mga paps. Saka washer na lang bago na. 17 yung size niya. Ang purpose lang naman ng white tool is pangontra lang talaga siya dito sa bell tsaka pulley natin. Kung nung una nakaharap siya dito sa bandang harapan ng motor malapit sa pulley, baliktarin mo siya paps. Yan, ganyan siya pagpahigpit na. Tapos yung paghigpit niya 17 mm. Yung paghigpit niya pag ganun pababa. Kanina pataas kasi yung pababa na siya mga paps. Dapat saktong higpit lang, huwag masyadong higpitan kasi baka bumigay yung thread mo at malus thread pa. Yan, tama na yan. Uy, tama na. Ayan. So, ibabalik na natin yung belt. Ang tip ko lang dito mga paps. Yan, pagkabit niyan. Ipasok niyo muna siya dun sa babae at lalaki na torque drive. Tapos, i-press mo siya. Gamit ang dalawa mong kamay. Tingnan niyo tong video na to. Ganyan dyan mga paps, i-press nyo siya para pumasok yung belt. Yan, ganyan. Tapos yan, malaylay na siya, sobrang luwag na. Diba, maluwag na. Tapos tsaka natin ibalik yung
drive phase. Punasan nyo muna ulit para naman matanggal yung grasa-grasa. So ulitin ko, kung bago lang kayo sa channel ko, support nyo naman yung channel ko, subscribe nyo naman, pahit na rin ng bell button para sa mga next na video natin, updated kayo. Okay, 17 size pa rin ang ano natin mga paps ng nut, pareho lang yun sa ano, nut ng bell. Sobrang laylay, kailangan siya mga paps na hindi maipit ng drive phase tsaka pulley yung belt natin bago maipit ang para hindi siya ipit. So pareho lang. So, sa mga white tool talaga na ano, nabibili, dyan nyo itutusok sa butas na yan, dalawa yung pantusok niya. Ang ginawa ko kasi malaki masyado kaya hindi kasya. Okay. Bago nyo siya, pipitan nyo muna ng konti para masagad yung pulley, ay yung ano, yung drive piece sa pulley. Tapos i-check nyo yung belt kung ipit ba siya sa ano, pulley at drive piece. Alalay lang din yung paghihigpit dito mga paps kasi baka bumigay yung thread mo. Okay. Problema sakali. Alalay lang yung higpit. Oops, tama na yan paps. Yan. Okay. Tapos okay na. Balik na siya lahat mga paps. I-start na natin para humigpit yung ano, belt natin. Wow! I-start na natin. Easy Ride 150. Pag i-start mo na siya, papihigpit na yung ano, belt natin. Kahit i-start lang muna para humigpit. Tapos patayin nyo na. Kamay mo maipit. Okay na, okay. Wow! Sunod natin ibalik yung crankcase ng mga paps. Ituro ko din sa inyo kung paano ibalik na hindi natatanggalin yung shock. Kasi na-discover ko lang din naman to. Gagawin nyo yan, tatanggalin nyo yung 12 volt na ano, ng shock. Tapos hihilain nyo siya papunta dito sa kabilang butas. Ayan. Hihilain nyo siya dyan, pag ganun, pag ganyan dito, patong mo siya dito. Ayan. Tapos hilain mo yung puwet ng motor para bumaba siya, para hindi na tumama yung crankcase dun sa loob. So mahirap kasi kung ikaw lang mag-isa, since ako lang din mag-isa na ano, gumagawa nito, na-discover ko itong mga parts na ganito. Sundan nyo lang itong video nito kung paano ito pinabit. Una mo siyang ipasok dito sa may fan kung saan yung portress na tumatama. Paps, ilusot mo siya dun sa may portress papunta sa loob. Tapos iangat mo siya ng konti ganyan. Tapos ganyan lang. Tapos yung kickstarter natin na nasa loob, susungkitin mo siya. Kailangan mo siya ipasok dito sa butas niya. Sa butas niya. Yan. Yan kinukot ko na mga paps. Tapos i-shoot mo lang siya sa butas na yun. Dahan-dahan lang para hindi siya matanggal. Yun, pumasok na. Ayan siya mga paps. Okay na. Pumasok na siya, walang kahirap-hirap. Tapos yung airbox, kailangan mo siya ilabas yung ano, lock natin. Yung lock niya.
Ayun, pinagkapitan ng lock. Kasi sumasabit kasi yung crankcase. Tapos ibalik mo tong kick starter na yan. Yan, balik mo yan. Tapos ibaba mo siya. Tapos ihila mo ng konti o dahan-dahan yung ano, yung crankcase para dumikit siya dun sa kabila. Kasi isa yan sa problema kung bakit hindi siya dumidikit, kasi tumatama kasi yung isang ano ba tawag ng kick na yun, nasa kick gear na sa loob. Meron kasi siya isang butas. Yan, pumasok na siya. Tanggalin mo na lang ulit. So, gaya na sinabi ko kanina, tandaan nyo lagi yung mga tornilyo kailangan magkasunod-sunod. Kagaya nito, bigyan ko kayo ng tip. Ang pinakamahaba, ito, dito mo siya isuksok. Yan. Pangalawang mahaba, medyo maiksi ito ng konti, dyan siya. Tapos yung iba, halos magkapareho na yan mga paps. Tapos itong sunod, merong maiksi dyan mga paps. Dito siya. Ayan, ituturo ko yan mga paps. Ayan, yan yung pinakamaiksi. Dito siya pwesto. Yan mga paps. So higpitan nyo lang muna ng konti. Yan siya. Diyan kasi pumapalo yung bushing ng center stand natin. Kaya meron talaga siyang ganyan. So yan yung mga halos magkapareho ang sukat. Okay na. Higpitan muna natin ng konti. Yung saktong higpit lang. 8mm po yung gamit natin mga paps. Nabili ko lang yan halagang 70 pesos yata, 60. Kaso ang bilis na lost thread. Nagawa ko siya pahigpit na lang muna kasi meron kasi akong matibay na ginawa ko lang din. Yan yung panghigpit ko talaga. So saktong higpit lang din mga paps. So ibalik na natin yung ano tawag nito, fan cover. Kinulayan ko lang yan ng ganyang kulay kasi may gastos. Philips ko lang gamit, 3 piraso mga paps. Okay, balik na natin yung ating kickstarter. Ano ba tawag yung kickstarter? At yung bolt natin, sakto ano lang yun, hindi siya malog. Pero baka matanggal habang nasa biyahe ka. Delikado. Okay, tapos na tayo mga paps sa ating crankcase. Yun yung purpose niya mga paps. Pagkalang. Magaling kang kupal ka. Balik na natin yung ating airbox, air cleaner. So yung kalimutan na higpitan to kasi kadalasan kasi yan yung nangyayari sa akin, kalimutan ko higpitan. So 8mm lang din yung mga paps. Salamat sa panonood mga paps. Hopefully meron akong na-share sa inyo at meron kayo natututunan. Sundan nyo lang itong video na ito. Maraming salamat. Happy day. Ito pala yung mga gamit ko mga paps.
kulang din yan para sa 17 mm. Every day we go.